10:00 ng gabi, tahimik ang maliit na barong-barong ni Danilo. Isang construction worker na galing sa mahaba at nakakapagod na araw. Habang nag-aayos, napansin niya ang lumang pares ng sapatos na kanyang nakuha kaninang umaga. Hindi ito kanya. Natagpuan niya ito sa gilid ng isang abandonadong lumang bahay, malapit sa pinagtatrabahuhan niya. Maganda pa ang anyo, itim na leather shoes, mukhang imported, kaya't agad niya itong dinala pa uwi. Iniisip na magsisilbi itong swerte para sa kanya. Ngunit kakaiba ang pakiramdam niya habang pinagmamasdan ito. Para bang may malamig na presensyang nakadikit sa kanya tuwing makikita niya ang mga sapatos. At habang natutulog siya ng gabing iyon, nagising siya sa kaluskos. Mahinang tunog ng tila mga yapak sa sahig. Dumilat siya. Wala siyang nakita. Pero muling umalingaw-ngaw ang kaluskos. Nilingon niya ang gilid ng kama. Ang sapatos na nakalagay sa sulok, wala na roon. Mabilis siyang bumangon, pinagpawisan, at nang lumingin siya sa pinto, nang laki ang mga mata niya nang may nakasuot ng sapatos. Isang lalaking duguan ng pantalon, sugatan ng muka, at may pilay na naglalakad na papalapit ng papalapit sa kanya. Nang tumingin ang nilalang kay Danilo, malamig at malalim ang tinig na lumabas. Akin yan. Bakit mo kinuha? Nangangatog ang tuhod ni Danilo. Pilit niyang isinara ang ilaw ngunit hindi nagbago ang anino ng nilalang. Nakikita pa rin ito sa gitna ng dilim. Patuloy na naglalakad at papalapit ng papalapit. Mabilis siyang lumabas ng kwarto. Bumaba ng hagdan. Halos madapa sa pagmamadali ngunit kahit saan siya magtago, sa kusina man, sa banyo, ay naririnig niya pa rin ang tunog ng sapatos na naglalakad. Nagdakip siya ng tenga. Pilit na pinipigil ang luha ngunit bigla itong tumigil. Katahimikan. Nag-isip siya. Baka imahinasyon niya lang yun dala ng pagod kaya dahan-dahan siyang bumalik sa kwarto. Pagpasok niya, nakahinga siya ng maluwag. Wala na ang nilalang at nakabalik na rin sa sulok ang sapatos. Ngunit bago siya makabalik sa higaan, napansin niya ang sahig. May bakas ng putik at dugo papasok sa ilalim ng kama. Lumuhod si Danilo, sinilip ang ilalim, at doon nakita niya ang nilalang. Nakasuot ng sapatos, duguan at nakangiti, at hinila siya papasok sa ilalim ng kama at tanging ang gabi ang saksi sa pagkawala ni Danilo. Mag-ingat ka sa mga bagay na kinukuha mo, lalo na kung hindi sa'yo. Baka mamaya tayo na ang sunod na kuhanin.